ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mayroong tinatawag na pantay na pagtingin. Ibig sabihin ay pare-pareho ang trato sa lahat. Pero meron namang tinatawag na bantay na pagtingin. Nang ibig namang sabihin ay nakasentro sa isang bagay o tao ang atensyon. Ikaw kabarangay, ilang tao na ang nagkaroon ka ng bantay na pagtingin. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw at masaganang araw sa lahat ng mga radio listeners ng Barangay Love Stories. Gusto ko lang pong sabihin na ang taray ng Barangay LS 97.1 dahil sa pagiging undisputed overall number 1 radio station, nakaka-proud po talaga na isa akong solid kabarangay mula ulo hanggang paa. Nga po pala, ganito palang kaaga ay hihingi na po ako ng dispensa. Na sana'y mapagpasensyahan mo itong sulat ko kung may mga kaartehang salita na napasama rito. Noong nakaraang taon nangyari ang bahaging ito ng buhay ko, Papa Dudut. Pero bago ko ituloy ang kwento ko, first, let me introduce myself. My name is Desiree, a proud member of the LGBTQ community for 52 years now. That's right, Papa Dudut. Not left. Charot. 56 na po kasi ako ngayon. Ibig pong sabihin ay 4 years old. Palamang ako ay alam ko na kung sino ako at ano ang kasarian ko. Sa pagtakbo ng kwento ay mailalahad din ang katotohanan sa likod ng aking pangalan. Sa ngayon po ay tawagin niyo na muna ako sa pangalang nakasanayan. First year high school ako noon, nung tawagin ako ng isa sa mga kaklase kong Becky na Desiree. Unang dinig ko pa lamang sa itinawag niyang pangalan sa akin ay parang lumiwanag na ang paligid ko. Dama ko na bagay sa akin ang pangalang Desiree. Kaya mula noon ay gamit ko na ito. Nakatapos po ako ng high school pero hindi na nakapagkolehiyo dahil sa kakulangan ng pera. Noong una ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko hanggang sa nakilala ko po sina Ma'am Lana at Sir Mel. Napakabait na mag-asawa. Kinuha nila akong katulong nila sa pag-aayos ng bahay hanggang sa na-promote akong mayordoma. Pero ako lang po ang nagbigay ng pangalan sa posisyon ko. Sa totoo po ay ako ang caretaker ng buong bahay nila. Palagi po kasi silang umaalis papunta ng ibang bansa, kaya madalas ay ako ang nagbabantay ng bahay kasama ang ilang mga kasambahay. Mababait po ang mga amo ko at wala po silang diskriminasyon at sa katunayan kahit ang mga basurero, mga ngalakal, mga kasambahay at lahat ng security guard. Kahit sa mga private na bahay ay kilala nila sa pangalan. Ang bahay po namin ay nasa dulo, isa siyang dead end street ng village. Bali 3 bahay lang kami sa block 15. Yun po ang numero ng block namin. Papasok sa kalye namin ay may 2 malalaking bahay sa gilid na magkaharap. At yun nga po sa dulong gitna ay ang bahay na binabantayan ko. Sa 2 bahay na kablock namin ay parehong may 2 security guard na nagpapalitan ng shift. Madalas kong makakachika ang parehong shift pero mas kaut-utang dila ko yung pang-umaga. Ang lady guard na si Guard Dina, 30 years old na siya at 5 taon ng guard sa bahay na binabantayan niya. At yung sa kabilang bahay naman na si Guard Doming na 33 years old na at 8 taon ng guard doon. Madalas magtalo ang dalawa kahit na sa maliliit na bagay. Hindi naman sila nag-aaway ng pisikal, barduganan lang sa salita. Dinig na dinig ko ang sagutan nila lalo na sa umaga tuwing nagdidilig ako ng mga tanim kong bulaklak sa tapat. Kaya madalas ako ang nagiging referee nila, Papa Dudut. Naigupang barangay chairwoman sa pag-aayos ng problema nila. Palagi po akong pumapagitna, mapaayos ko lamang ang gulo ng 2 ito, Papa Dudut.
Ayan, nakita nyo na ang pagkakapareho natin. Pare-pareho na tayong magaganda. Kaya mas lumago pa kayo ha, at nandito ang inyong Mi para alagaan kayo at diligan. Hindi ako bulaklak, pero para akong bulaklak. Hindi kayo tao, pero para kayong ako. Ano na naman to? Malay ko, lugar mo yan, di ba? Anay, may away na naman? Alisin mo to. Bakit ako? Nakita mo may kali sa pagitan natin, kaya malayo na sa pwesto ko yan. Hello, ano na naman ang problema? Yang doming na yan eh. Nananahimik ako tapos ako'y tuturo mo? Oh, yun naman pala eh. Nananahimik siya. Alam nga namang sarili ko ang ituro ko. Bakit hindi? Nananahimik nga ako dito. Oh, for the second time, nananahimik daw siya. Huwag kang magpapaniwala sa sinungaling na yan. Ako pa talaga ang sinungaling. Sino kaya gumagawa ng kwento? Gumagawa ka ng kwento, Dina? Balak mo ba maglathala ng libro? Ewan ko dyan sa sinungaling na yan kung ano-anong sinasabi. Sino ba ang madaldal? Nananahimik nga ako. Oh, pangatlong beses niya nang sinasabi. Nananahimik siya. Konti na lang patatahimikin ko na talaga yan. Oh, nadinig mo ha? Pinagbabantaan ako. Gusto niya ako ipatumba. Oo nga, Dina. Masamang magbanta. Anong ipatumba? Ititape ko lang yung bunganga mo para manahimik ka. Mas kailangan mo yata. Sandali. Wala na namang mangyayari kung magpapataasan na naman kayo. Simulan natin sa umpisa. May basura sa tapat namin. At ako daw ang naglagay. Bakit niya naman ilalagay yun? Kasi nga masama ang ugali niya. Sino mas masama ugali? Yung pinagbibintangan o yung nagbibintang ng walang pruweba? Correct. Ano wala? Ayan nga oh. Nakita mo bang ako naglagay? Oo nga. Hindi. O, kita mo? Hindi mo naman pala nakita eh. Desiree, kung nakita ko, sa palagay mo ba ilalagay pa niya yan dyan? Siyempre hindi na kasi aawayin ko na siya agad-agad. May point ka. Ayan o, may CCTV kayo. Bakit hindi mo muna i-preview? Ay, oo nga. Si Ryan, Sira! huwag ka maingay. Sige, pagsigawan mo pa sa mga magnanakaw. Maglalagay kayo ng CCTV tapos sira. Mabuti nga kami meron kahit sira, kayo wala. Sigurado ka? Bakit? Meron ba kayong CCTV? Meron. Nasaan? Maniwala ka dyan. Ayun, nakikita nyo ba yung itim na yon na parang ilaw? CCTV yon. Talaga? O kung may CCTV pala kayo, bakit hindi mo pa ipakita para malaman natin kung inilagay mo talaga yung basura sa tapat namin? Noong nagsimula ka na magbunga nga, sinilip ko na at alam ko na kung sino naglagay. Sino? Wala. Wala? Sinaulo ka pala eh. Ayan nga eh. Tapos sasabihin mo wala. Walang naglagay pero may nakahulog. Yung karelyebo mo, gamit niya yan. Kaya kung ako sa'yo, pulutin mo na bago pang makuha ng iba. Nakakaloka? Hindi basura yan? Hindi. Sira ka pala talaga eh. Bakit hindi mo agad sinabi? Paano ko sasabihin? Nagbunga nga ka na kagad dyan. O ayan, nasolve na ang misteryo. So bati na kayo. Kadiri. Wow! Parang ang ganda mo ah! Sa totoo lang, maganda naman talaga si Gardina. At gwapo ka din naman, Gardomeng. Anong ibig sabihin nun? Baka alis na nga dito. Papa Dudut, ganun pala ang ginawa ko. Siyempre, wala akong kinakampihan pero pareho ko silang sinang-ayunan. Patas ako sa kanilang dalawa, pag nagsisimula na ang bangayan ay pipilitin kong huminahon sila. Pero kapag tumaas na ang tensyon ay saka ko sinisimula na tuksuhin sila sa isa't isa. At mabilis pa sa 4:00 ay tumitigil sila. Sa totoo lang, maski ako ay nagtataka sa away nung dalawa. Parang ang dating sa akin ay magkakilala na sila nung unang buhay nila. Tapos ay magkaaway na sila noon pa. Feeling ko lang naman po yun, Papa Dudut, kasi kasimple-simpleng bagay na madadaan naman sa tanungan sinisimula na kaagad sa galit. Yung mga karelyebo nila sa gabi ay maayos naman. May mga pagkakataon na naglalabas kami ng mesa na ipopwesto namin sa gitna ng kalsada na tapat na mga bahay na binabantayan namin tapos ay nagkakape kami. Magkwekwentuhan hanggang sa antukin ako. Take note, Papa Dudut. Nagkape kami pero inaantok ako. Pero ang point ko lang ay napaka-harmonious ng samahan ng night shift na guards na sina Ferdy at Ana.
Bale, babae rin po ang karelyebo ni Dina, si Ana. Mas gusto kasi ng mga amo nila na babae ang bantay nila, mas kampante raw sila. Mabalik naman tayo, Papa Dudut, sa kung gaano ka-harmonious ang turingan ni na Ferdy at Ana. Sa mga pagkakataon na magbabanyo ang isa sa kanila ay binibigyan nila ng pabor ang isa't isa. Nagbabantayan sila ng pwesto. Nakabantay ang isa habang nagbabanyo yung isa, ganon ang gabi sa block namin. Pero iba na ang usapan kapag umaga. Kaya naisip ko na bakit hindi ko gawin yon sa umaga. Maglabas ako sa gitna ng mesa at imbes na magkape ay kakain kami, Papa Dudut. La 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 la. Ang sarap ng Foodams. Ano yan? Obvious ba? Foodams nga. Desiree, anong meron? Hali kayo nang malaman nyo. Okay lang. Anong okay lang? Tara na. Masarap ang niluto ko. Busog pa ako. Anong busog? Mag-aalas 12 na, tanghalian na. Domeng, tara na. Sige, salamat na lang. Anong salamat na lang? Madami ako niluto. Oo nga pero okay lang ako. Ano to? Ako lang ang kakain ng hinanda ko. Birthday ko tapos ayaw niyo akong samahan. Birthday mo ba? Happy birthday! Hindi lang pagbati ang kailangan ko. Kasalo. Wala kasi magbabantay dito Paanong wala? Pag kumakain naman kayo, iniiwan niyo yung poste niyo. Isinasara at kumakain kayo. Pero sa loob naman ako kumakain. Anong diferensya kung nasa loob o nasa labas? Ang importante, kita nyo pa rin at hindi iniiwan ang mga binabantayan nyo. Isasara nyo naman ang mga pinto Mahirap na kasi. Sige, kung ganyan ang gusto nyo, bahala kayo. Kung ito na ang huling birthday ko, babaunin ko ang sakit ng nararamdaman ko ngayon. Uy, huwag ka namang magsalita ng ganyan, Desiree. Bakit ayaw nyong lumabas? Bakit ayaw nyo akong saluhan? Dahil ba ayaw nyong umalis dyan? O ayaw nyong maglapit? Isa yun sa dahilan. Baka naman pwedeng kalimutan nyo na muna ang alitan. Birthday ko naman Lalamig na itong mga niluto ko. Pero kung ayaw nyo, hayaan nyo na lang ako mamatay. Uy, ano ba naman? Lalabas na ako. Sandali, sasara ko lang yung gate. Ayan, buo na ang birthday ko. Maupo kayo. Sakto to, magpalit kayo ng pwesto para ikaw, Dina, nakaharap sa bahay na binabantayan mo. At ikaw, Domeng, nakaharap naman sa inyo. O dissolve. Ang dami naman ito. Marami talaga akong niluto. Kasi syempre, pinakain ko ang mga kasama ko sa bahay. Nagpadala na rin ako sa mga kasambahay sa inyo. Yun ba yung bitbit ni Kokoy kanina? Sana doon na lang pala ako sumalo sa kanila. Sakto lang sa kanila yon. Kaya nga dito kayo kakain O hindi mo naman mamasamain. Ilang taon ka na? Kumbaga sa bingo, ang edad ko ay 2 buntis. Hindi ko makuha. Ngayong araw na to ay pinagdiriwang ko ang numero 2 buntis, ang aking 55th birthday. 55 ka na? Hindi halata, di ba? Ay teka, siguro naman ay aaminin mo na sa amin ang tunay mong pangalan. Kailangan ba? Oo no, ikaw nga alam mong Baldivina ang tunay kong pangalan. Alam mo din na Dominico ang tunay kong pangalan. O siya, 3 lang naman tayo Hindi naman nalalayo sa Desiree ang tunay kong pangalan. Disero? Ang bantot ha? Darius. Hindi no? Ano? Diosdado. Ang layo. Anong ang layo? Diosdado alias Desiree. Sige na nga, birthday mo naman Very good. Kailan mo naman nalaman na ganyan ka? Na Becky, bakit hindi mo masabi? Oh well, ever since the world began, sa sinapupunan pa lang ata ng nanay ko, pag sinasabi nila na sumisipa ako, hindi nila alam, bewang ko yun. Paano ka nag-out sa magulang mo? Well, binalot ko muna ng kuko ang sarili ko.
Tapos, bigla akong lumabas at sinabing, "Charot!" Pero puwera biro, ang hirap. Si nanay, alam ko na alam niya, kahit hindi ko pa sinasabi. Kaya madali na lang nung aminin ko sa kanya. Pero kay tatay ako nahihirapan. Anong ginawa mo? Una sabi ko, magpapatato ako. Tapos sabi ni tatay, ayaw niya daw sana. Kaso kung gusto ko, wala raw siyang magagawa. Tinanong ako ni tatay kung ano raw ba ang gusto kong tattoo. Agila daw ba? Lawin? Ahas? Ano sabi mo? Sabi ko, Tay, magpapatato ako ng kilay. Papadudot sa unang pagkakataon ay napagkasundo ko ang dalawa para silang mga talk show host at ako ang guest. Ang dami nilang tanong at syempre sinagot ko ng bonggang-bongga. Totoo ang mga sinagot ko pero hinahaluan ko ng joke para magaan naman ang usapan. Sa lakas at dami ng tawanan namin ay ramdam ko na napakagaan ng kwentuhan. Walang tensyon at lalong walang girian. Matatawag kong success ang mission ko at successful ang masayang birthday celebration ko. Wala na akong pamilya, papadudot kaya lahat ng napaligid ko ay tinuturing kong kamag-anak. Kaya ayaw ko nang nagkakaalitan sila. Kahit ang mga kasama ko sa bahay, pag nalalaman ko na may tampuhan ay syokbo agad si Mama Desiree para ayusin ang kanilang mga warla. Nakakalungkot nga lang din. At wala sila Mama at Sir at nasa Amerika pa sila ng mga panahong yon. Pero nagpadala sila ng pera para ng araw maghanda ako. Siyempre gora agad ako sa palengke. Napakabait talaga nila Mama at Sir. Bukod sa ingranding handa na pinaghirapan kong lutuin, sulit ang pagod ko dahil masaya ang lahat. Nagluto pa ako ng ginataang halo-halo para mas happy ang everybody. Siyempre nagtira ako para sa 2 night shift ng guards at masaya rin kaming kumain ng hapunan. Pero ang highlight talaga ng birthday ko ay yung pagkakasundo ni Dina at Domeng. Natulog ako ng masaya at nagising ng masaya. Siyempre sa umaga ay chika ko kaagad ang mga nagagandahan kong bulaklak. Masaya ang usapan namin ng mga bulaklak ko nang may biglang umalingaw-ngaw sa block number 15. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo Truth Salad ang hinala ninyong lahat. Nag-aaway na naman sina Dina at Domeng. Agad kong nilapitan at hindi ko muna inalamang dahilan ng alitan. Tinanong ko muna kung bakit nag-aaway na naman sila. Samantalang ang saya-saya na namin nung tanghali the day before. Inamin nila na nagtinginan pala sila at nagkasundo sa pamamagitan ng senyasan na magsi-ceasefire muna sila para lang sa birthday ko. Muntik akong mahilo sa mga nalaman ko. Wala na akong maisip na panakot sa kanila kasi tapos na nga ang birthday ko. Hindi ko na sila makukonsensya. Napakababaw na naman ang pinagmula ng alitan ng dalawa. Si Domeng pala ay hindi aware na tapos na ang ceasefire kaya nagtanong ito kay Dina kung bakit hindi pa ito nag-aasawa. Isang topic pala yon na kinakasuklaman ni Dina. Dahil ilang beses siyang natatanong at kinukulit sa mga reunion ng pamilya tungkol sa topic na yon. Kaya ayon, biglang uminit ang ulo ni Dina at nabungangaan agad si Domeng. Dahil nga sa galit ay walang preno na ang bunganga ni Dina, kaya ang dami na namang masasakit na salitang nasabi kay Domeng na siyempre kinagalit din noong tao. Nagpatuloy nga ang giyera, hirap na hirap akong umawat at walang nagpapatalo. Kaya ang ginawa ko, kay Dina na ako nag-concentrate. Binilungan ko na lamang siya at sinabihang mag-usap kami ng masinsinan. May respeto pa rin sa akin si Dina kasi nakinig siya. At nag-usap kami sa tapat ng bahay na binabantayan niya, papadudot. Dina, ano ka ba? Napakabastos naman talaga ng pasikat na yun eh. Bakit ka ba nagagalit?
Ayoko nung tanong na yon. Palagi ako natatanong sa mga reunion ng tanong na yon at naaasar ako. Naaasar ka ba dahil lagi kang natatanong nun o may ibang dahilan? Anong ibang dahilan? Wala. Dina, mag-usap tayo, babae sa babae. Dapat magsanib tayo bilang mga babae. Kampihan mo ko. Tama naman yan. Pero ang pagkampi sa isang babae, dapat nasa tamang dahilan. Hindi pwedeng kampihan ng mali. Wala akong mali. Hindi ko sinasabing mali ka. Pero kailangan ko munang malaman kung ano ang dahilan. Saka ako magdedesisyon kung tama nga na magkampihan tayo. Huwag na lang. Kalimutan na lang natin. Hindi pwedeng ganyan. Kaya siguro ang bigat-bigat ng loob mo. Kasi may itinatago ka na ayaw mong pakawalan. Wala. Dina, yes, birthday ko kahapon. Pero hindi ako pinanganak kahapon. Kalimutan na lang natin. Iba pa ba ako sa'yo? Hindi. Oh, bakit parang wala kang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Isipin mo magkapatid tayo. Teka, masyadong malayo ang agwat ng edad natin. Isipin mo na lang mag-ina tayo. O ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat bilang nanay mo. Nahihiya ako. Sa akin talaga? Dina, ako to oh. Desiree, Nakikinig ako. may naging boyfriend ako noon. Kaso nagkahiwalay kami. Yun lang, dinamdam mo na. Natural lang naman ang hindi nagkatuluyan. Nabuntis niya ako. Yun lang. Ay teka, nasan ang anak nyo? Nawala din siya. Nakunan ako nun. Yun ang naging dahilan kaya niya ako hiniwalayan. Dahil nakunan ka. Kasalanan ko daw kung bakit nawala ang anak namin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kilala kita. Alam kong iingatan mo ang anak mo. Kaso hindi siya ganun mag-isip. Kung ano-anong ibinintang niya sa akin, sobra-sobra yung paninisi niya sa akin. Sorry, pero wala kang kasalanan. Kaya huwag mo din sisihin ang sarili mo. Kapag naaalala ko, naiisip ko na kasalanan ko nga yata. Pabaya nga yata ako. Ginawa mo ba? Nagpabaya ka ba? Di ko alam. Pwes hindi. Hindi ka pabaya at hindi mo kasalanan. Kalimutan mo na ang lalaking yun. Hindi ko nga alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko. Sa tuwing maiisip ko siya, sinisisi ko ang sarili ko. At kasabay nun, nagagalit ako sa kanya kaya nagagalit din ako sa mga lalaki. Sa lahat ng lalaki? Oo. Buti pala talaga babae ako. Anyway, hindi lahat ng lalaki gaya nung lalaking yun. Tanggalin mo na siya sa isip mo. Hindi ko magawa eh. Bakit? Kahawig ni Doming yung sinasabi ko. So, bukod tanging kay Doming ka lang galit. Hindi. Basta na lang pumapasok ang galit ko kapag may nakita ako na halos pareho niya. Ugali, pagsasalita, itsura, pagkilos at kung ano-ano pa. Baka naman psychological lang. Ayan, turo sa akin yan ni Sir. Baka daw nasa isip ko lang na akala ko totoo. Pero hindi naman talaga. Dapat daw paglabanan yun. Paano? Ayan si Domeng. Pag nakarap mo, paglabanan mo ang galit mo sa kanya. Hanapin mo yung kabutihan niya. Susubukan ko. Gawin mo. Pero hindi naman siguro ganun kabilis. Simulan mo sa wala kang sasabing masama sa kanya. Sige, Promise? promise. Good. Dahil dyan, may aaminin ako. Ha? Ano? Hindi ba nangako ako na ako ang bahala sa lunch nyo? Oo, Aaminin ko na. Ininit ko lang yung kahapon. nakakainis naman to. Akala ko kung ano na. Okay lang yun. Papadudot, madali naman palang kausap si Dina. Kinabukasan ay gumising ako ng maaga bago ang palitan ng gwardya. Maaga pa lang ay kinausap ko na ang mga tanim kong bulaklak para ma-witness ko ang mga magaganap kung sakasakali. Nakita ko na tahimik si Dina at hindi siya nagsimula ng anumang pwedeng pagsimula ng away. Naghintay pa ako ng konti, wala talaga, tahimik lang ang peg niya. Napakasaya ko noong makita kong payapa silang dalawa ni Domeng. Isip-isip ko at least ay kahit na hindi pa sila close, ay hindi naman sila magkaaway. Pinalakpakan ko ng mahina ang sarili ko. Pero ang hindi ko alam ay ang tumatakbo naman sa isipan
ni Domeng. Papadudot dahil sa sobrang tahimik ni Dina ay nagdududa na pala si Domeng na may gagawing mas kahindik-hindik si Dina. Ganon daw kasi pag tahimik ang kalaban, may pinaplanong mas bonggang mga pasabog. Kaya sa gitna ng mga ngiti ko ay bigla kong nadinig si Domeng na sinabihan si Dina na hindi raw siya maluloko. Radar daw kasi agad ni Domeng na may maitim na balak si Dina sa kanya. Una ay hindi po pumapatol si Dina pero kita mo ang unti-unti niyang pamumula hanggang sa sumabog na nga siya. Ayon, gyera di patani na naman ang dalawa. Maloka-loka ako sa kinakatayuan ko. Pati yata mga bulaklak na meron ako ay nagsakitan din ng ulo. Natural po ay change character na naman ako bilang referee. Inawat ko na naman ang dalawa. Ang hirap nilang awatin. Pero sa pagkakataon na yon ay si Domeng naman ang kinausap ko sa pwesto niya. Si Domeng naman ang kailangan kong makausap ng masinsinan, Papa Dudut. Domeng, huminahon ka nga. Paano ka naman hihinahon sa babaeng yun? Wala naman siyang ginagawa. Tahimik nga siya. Kasi nga may maitim na balak na naman. Siniset up lang ako nun. Hindi totoo yan. Naku, Desiree, kilala mo naman yung si Dina. Oo, pero nag-usap na kami. Ano na naman ang masasamang sinabi nun tukol sa akin? Praning ka naman masyado. Wala siyang sinasabi. We! Oo, meron siyang sinabi, pero hindi naman masama. We! O sige, may sinabi siyang masama, pero hindi naman ganun kasama. Kita mo na? Kasi magkaaway pa kayo noon. Hanggang ngayon pa din naman eh. Oo, kasi sinimulan mo na naman. Bakit ako? Bakit parang ako mali dito? Domeng, kahit ipagtanong mo pa sa ibang witnesses, sasabihin nilang ikaw ang nagsimula ng gulo. Sino witnesses? Ang mga bulaklak ko. Desiree naman eh, puro kalokohan eh. Hoy, hindi kalokohan yon, no? Nakakausap ko talaga ang mga bulaklak ko. Ikaw yun, pero hindi kami. Ano bang sinasabi mo? May sarili akong mundo. Hindi. Ang sinasabi ko, may tama ka. Ay, sobra siya. Biro lang. Kasi naman seryoso ko. Tapos ang witness mo, bulaklak. O siya, kung ayaw mong maniwala sa mga bulaklak ko, nakita ko pa din ang lahat. At sa pagkakataon na ito, kahit walang ginagawa si Dina, ikaw ang nagsimula ng gulo. Kasi nga... Hindi matatapos to kung gagawa ka ng gagawa ng lusot. Ngayon, paki-explain please kung bakit gano'n na lang ang galit mo kay Dina. Mahabang kwento. Kahit simulan mo sa 1885, makikinig ako. Mahirap ipaliwanag eh. Pwede ba yun? Ikwento mo ng buo at siguradong hindi mahirap intindihin yun. Hindi naman ako galit kay Dina. Ano? Patola ka lang. Anong patola? Palapatol. Hindi naman. Nag-iingat lang ako. Tulad mo, mabait din naman si Dina. Ilang taon na kayong nagtatrabaho dito. Halos sabay kayo napasok sa trabaho dito, hindi ba? Sa tinagal-tagal na magkasama kayo, hindi kayo nagkasundo. Maliit na bagay lumalaki. Konting gusot pinaparami nyo. Ganun ba kami? Kita mo, hindi nyo na namamalaya na ganun kayo. So kung hindi ka galit kay Dina, bakit hindi kayo magkasundo? Hindi ako galit kay Dina. Galit ako sa mga babae. OML, mas malawak ang hugot. Kung malalaman mo, maiintindihan mo. Hindi ko maiintindihan. Kita mo na? Hindi ko maiintindihan hanggat hindi mo ikinikwento. Tama na ang pasakalye. Bakit nga ba? May babae dati na nambubuli sa akin. Pero dahil babae siya, hindi ko nalang pinansin. Natatawa na nga lang ako kasi wala namang naniniwala sa mga paninira niya. Dahil lang dun? Hindi pa ako tapos. Ay sorry, sige, continue. Minsan niloko ako ng babaeng yun. Sinabi niya na may trabaho daw siyang may aalok. Akala ko nakikipag-ayos na siya kaya tutulong. Pero seta pala ang ginawa niya. Nung nandun na ako, wala palang trabaho. Nagulat ako, bigla niyang ginulo ang buhok niya at pinunit ang damit niya at sumigaw ng rape. Oh my! Tapos may mga tanod nang dumating hanggang sa pinadala ako sa presinto.
Mabuti na lang at may CCTV doon sa lugar at nakita ng lahat na walang nangyaring rape. Ayun, siya ang hinuli, kinulong at pinagmulta para sa danyo sa akin. Ay, salamat at nagkaganon. Pero teka, nahuli naman pala yung babae. Bakit nagtuloy ang galit mo sa lahat ng babae? Ewan, parang kapag may mga kakaibang kilos sila, naiisip ko na may balak silang masama. Domeng, hindi lahat ng babae ganun. Pakawalan mo na yung bit-bit mong yan para gumaan na ang loob mo. Simulan mo sa pakikipag-ayos kay Dina. Hindi pa siguro ngayon. Kukuha na lang ako ng tamang pagkakataon. Salamat, Desiree. Ano ba? Pamilya na tayo dito. Kaya gusto ko magkakasundo tayong lahat. Oo, salamat. Papa Dudut, madali din kausap si Domeng. Kasi sinunod niya ang pakiusap ko sa kanya na huwag na lamang pansinin si Dina. Umasa ako na sana'y walang pangit na kasunod ang hindi nila pagpapansinan. Pero sa totoo lang, ang tahimik na mga tapat namin kasi walang away. Kaso nga'y parang mga multo ang turing nila sa isa't isa. Pakiramdam ko ay parang akong isang makapangyarihang engkantada kasi nga dahil hindi nila pinapansin ang isa't isa. Ako lang ang nakikita nila pag kinakausap ko sila. Pero para sa akin, mas maayos na talaga ang ganon. Paminsan-minsan ay sinusumbong ako ng pagkapilya ko kaya tinutokso ko sila na bagay silang dalawa na maging magjowa. Bakit po hindi, di ba? Dalaga itong si Dina at binata naman itong si Domeng. At tuwing tinititigan ko sila ay para sa mga mata ko ay bagay talaga silang dalawa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero yon ang tingin ko. Kapag tinutokso ko sila ay hindi sila nagkikibuan pero nakikita ko ang mga tagungiti sa mga labi nila. Para bang may konting kilig silang nararamdaman. Dahil sa mga naobserbahan ko ay nabuo ang isang napakagandang ideya. Papa Dudut. Kaya naman nakapag-decide ako ng mga oras na yon na subukang maging matchmaker at ipares ko sila sa isa't isa. Yung hindi na biru-biruan, Papa Dudut. Yung magiging seryoso na ang pagmamatch ko sa dalawang dating magkaaway. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit busy ako ay talagang nag-extra effort ako para maging malinis ang aking pinaplano. Unang plano ko ay ang mapagaan ng damdamin nila sa isa't isa. Kaya bumibili ako ng bulaklak at pasimpleng ibinibigay kay Dina. Sinabi ko na pinabibigay yon ni Domeng, hindi siya nagagalit pero hindi rin nagsasalita. Tinatanggap niya lamang. Ganon din kay Domeng, minsan ay bibili ako ng kape para ibigay sa kanya na kunwari ipinabibigay ni Dina. Ganon din, tinatanggap niya pero walang sinasabi. Ang ikalawang plano ko ay ang kuntsabahin ng mga night shift na gwardya. Para isang gabi ay mapigilan nila sandali sina Dina at Domeng na wag agad umalis sa binabantayang mga bahay. Pinakausap ko sa mga night shift ang dalawa para may time ako na maghanda sa labas, sa gitna ng kalye, sa tapat ng mga bahay na binabantayan namin. Mabuti na lang at meron kami sa bahay ng kandila na di kuryente. Hinaram ko muna sa altar namin. Ibinalik ko rin naman ng maayos pagkatapos magamit. Malakas kasi ang hangin, mamamatay ang apoy pag totoong kandila ang ginamit ko. Yun nga lang ang haba ng extension na kinailangang gamitin. Pero ang ganda naman ang kinalabasan. Siyempre, ang special attraction sa ganap na yon ay ang mga luto ko. Nung i-chat ko ang mga night shift guard na handa na ang lahat ay sa kanila tinapos ang kunwaring pakikipagkwentuhan para lumabas na ng bahay sina Dina at Domeng. Papa Dudut, ang galing ng timing kasi sabay na sabay silang lumabas ng bahay. Siyempre na-shock sila. Bukod sa nagliwanag ang ganda ko ay na-shock sila sa mesa sa gitna ng block namin. Saka ko sila tinawag. Nahiya na siguro ang dalawa kaya lumapit na lamang at kumain. Kailangan nilang kumain kasi pinaghirapan ko yon at isa pa ay ako din ang nagsiserve. Para akong waitress ng sosyal na restaurant. Kasi naman ang ganda ng setup, may pa-candlelight pa. Ng mga oras na yon, Papa Dudut.
Welcome to Block 15 Restaurant. I'm Desiree and I will serve you tonight. Wow, Inglesera. Inaral kong mabuti yon mula kahapon. Please have a seat. Sandali, bakit kami uupo? Oo nga, nasan yung kadate mo? Kaloka, wala akong kadate. Huwag niyo na ngang ipaalala na sasaktan lang ako. Ay, sorry. Para kanino tong setup? Obvious ba? Para sa inyong dalawa. Sa amin? Plangak! Domeng, pakihila ang upuan ni Dina. Ha? Saan ko dadalhin? Kaloka talaga. Ibig kong sabihin, paupuin mo na si Dina. Alalayan mo ang Silya. Ay, wag na. Kaya ko naman. Shh! Ako ang server, kaya makinig kayo. Go, Domeng! Salamat. Walang anuman. Wala pong champagne, kaya white wine na lang. Naku, sandali. Bawal yan. Ano bang bawal? Tapos na ang duty nyo. Saka hindi naman tayo magpapakalasing. Kung sa bagay. O sige, pahingi. Salamat. Eto po ang dinner nyo. Doon lang po ako sa gilid. Tawagin nyo lang po ako pag may kailangan. Salamat. Ang ganda naman itong ginawa ni Desiree. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ako din eh. Salamat ha. Naku, wala akong alam dito. Si Desiree lang ang may gawa nito lahat. Ah, ganun ba? Akala ko nga din may alam ka dito eh. Oh, wala akong ibang ibig sabihin ha. Akala ko lang naman. Okay lang. Pareho lang naman tayo ng akala. Kain na tayo. Gutom na ako eh. Oo nga, ako din eh. Ano ba to? Tanggalin ko na nga tong takip. Wow! May soup, may liempo, may gulay. Baka makailang rice ako ah. Ako din. Woo! Kabog! Si Desiree pumapalakpak pa. Oo nga eh, baka may kalapate. Salamat pala ha. Bakit ikaw ang nagpapasalamat? Dapat ako. Saan ka naman nagpapasalamat? Sa mga bulaklak na binibigay mo. Bulaklak? Oo. Sandali. Ikaw ba nagpapadala ng mga kape sa akin? Anong kape? Kung ganun, hindi ko nagpapadala ng kape. Teka, ibig sabihin hindi din ikaw ang nagbibigay ng bulaklak? Hindi. Bakit naman ako magpapadala ng bulaklak sa'yo? Bakit din ako magbibigay ng kape? Ano ako, nasisiraan ng ulo? Ano din ako? Nababaliw? Talaga? Ay! Ano nangyari? Kanino galing yung mga bulaklak na inaabot mo sa akin? Yung mga kape, sino bumibili? Ha? Ako! Nakakainis ka! Makauwi na nga! Uuwi na din ako. Sandali! Papadudod pumalpak ang plano ko at pati ako ay nadamay na po sa away nung dalawa. Kasi kinabukasan ay nagbalik sila sa dati. Yung talagang dati na konting kibot, may nasasabi sila sa isa't isa. Siyempre, ang sitahan nila ay sa away lagi napupunta. Kaso tuwing referee mode na sana ako para umawat, palapit pa lamang ako, ay sinasabihan na nila akong huwag makialam sa away nila. Napapahiya ako sa sarili ko tuwing nangyayari yon. Umuuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nila akong itaboy. Isang umaga nag-away na naman ang dalawa. As usual, itinaboy na naman nila ako at pag-uwi ko sa bahay, pakaramdam ko ay wala akong makausap. Since umaga pa noon, sa gabi pa darating ang mga karelyebo nilang night shift na mga gwardya. Sakto naman na day off noong mga kasama ko sa bahay ng araw na yon, kaya umalis silang lahat at ako lamang ang naiwan sa bahay. Ayoko naman pong kausapin ang sarili ko, yung mga bulaklak ko naman ay nasa labas ng bahay. Ayoko namang lumabas ulit at kausapin ang mga bulaklak ko, makikita ko kasi sina Dina at sina Domeng. Masama pa ang loob ko sa pagtataboy nila sa akin. Kaya ayoko talagang lumabas at ayoko na muna silang makita. Pero kahit nasa loob na ako ng bahay ay dinig ko pa rin ang pagtatalo nilang dalawa. Hindi nila namalayan habang nagbabangayan sila ay may dumating na 3 lalaki at pumasok sa bahay namin. Natigil lang ang away ng dalawa nang makarinig sila ng putok ng baril. Agad na pinuntahan ni Dina at Domeng ang bahay namin at nilabas na nila ang mga baril nila at alerto na pumasok sa loob.
Habang papasok sila ay nakasalubong nila ang 3 lalaki na tinangkang magnakaw sa loob ng bahay. Isa lang sa 3 magnanakaw ang may hawak na baril. Sina Dina at Doming naman ay may kanya-kanyang hawak na baril kaya natakot ang 3 lalaki at mabilis na sumuko. May tig-isang poses din sina Dina at Doming kaya pinosas nila sa isang poste ang 3 lalaki. Habang nakaposas ang mga ito, ay tatawag ng pulis si Doming. Nagsabi naman si Dina na papasok sa bahay namin. Ilang sandali lang mula sa loob ng bahay ay narinig ni Doming ang malakas na pagsigaw ni Dina Papadudot. Uy, Dina. Handa ka na ba? Oo. Ngayon ko lang uli nakitang ganyang kaliwanag ang bahay nila, Desiree. Oo nga. Nung huling beses na maliwanag ang bahay na yan, nung Pasko, sa dami ng palamuti. Liwanag na masaya. Pero ngayon, iba na. Ngayon, maliwanag siya dahil sa ibang dahilan. At ang mga palamuti, mga bulaklak. Napakadaming nakikiramay. Napakabait na tao kasi niya eh. Kaya lahat apektado sa pagkawala niya. Isipin na lang natin na nasa magandang lugar na siya. Pero mamimiss ko siya. Yung mga kabutihan niya. Laksan mo loob mo. Oo. Ipagdasal na lang natin siya. Ano bang pinagsitsikahan nyo? Uy, Desiree! Ano ka ba naman? Nakakagulat ka naman. Ayan, kakakapin nyo, nervyoso at nervyosa na kayo. Saan ka ba galing? Bakit wala ka sa loob? Bumili ako ng kape. Tara, magkape tayo. Ikaw kakasabi mo lang na nagiging nervyoso na kami kakakape. Tapos magpapakape ka? Ito naman, may juice din akong binili. Tara na, hinihintay na kayo ni Sir. Huwag ka nga manakot. Biro lang. Siyempre, isa kayo sa mga sobrang kaklose ni Sir. Nakakalungkot talaga. At sa Amerika pa siya binawian ng buhay. Buti pala, naiuwi siya dito. 3 linggo din bago naiuwi ang katawan niya. Yan kasi ang hiling niya, na dito siya maiburol at mailibing. Teka, ikaw naman. Kumusta yung tama ng baril sa'yo? Hindi naman niya naapektuhan ang ganda ko. Nakakainis ka. Puro ka biro. Muntik mo nang ikamatay ang tama ng baril sa'yo. Oo nga. Buti na lang, hindi maluba ang tama. Kung hindi... Kundi ano, ako sana yung pinaglalamayan. Hoy! Ayokong isipin yan. Alam mo, noong mahina ka pa, ayaw ko din tanungin baka makasama sa'yo. Pero ngayong medyo okay ka na, siguro pwede na mag-usisa. Bakit ka ba kasi nanlaban pa dun sa mga magnanakaw? Nakakaloka. Na-misinterpret nila ako. Hindi naman ako manlalaban. Tatakbo sana ako papasok ng bahay para isara yung pinto. Napalakas lang ang tili ko. Kaya ayun, nagulat yung magnanakaw kaya nakalabit ang baril. Ibig mong sabihin nagulat lang sa'yo yung magnanakaw? Mismo. Kaya nga naawa rin ako. Pero nagtangka pa rin silang magnakaw. Kaya kailangan pa rin nilang maparusahan. Oo no, munti ka na ngang... Ano? Alam mo pa Juliet yan? Wait ako machuchugi basta-basta. Masamang damo akyes. Tigilan nyo na nga yung ganyang usapan? Pero ito, walang biro. Masaya ako. Grabe ka, namatay na si Sir, masaya ka pa. Luka-luka, hindi dahil doon. Eh anong dahilan? Ayan. Alin? Ayan. Ano nga? Ginit ulo, high blood. Ang sinasabi ko, kayong dalawa. Napakasaya ko at okay na kayo. Kung di pa ako muntik mamatay, hindi pa kayo magbabate. Kaya may silbi din yung pagkakabaril sa akin. Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan. Muntik mo nang ikamatay yan. O siya, basta yung pangako nyo sa akin ha, na hindi na kayo mag-aaway uli. Ako naman, wala na sa akin yun. Ako din naman. Oh, bakit parang galit ka? Eh kasi yung sinabi mo parang hindi ako marunong tumupad sa pangako eh. Ikaw lang nag-iisip niyan. Ano, masama akong tao? Sinabi ko ba? Nakakaloka, kakasabi ko lang. Ayun na naman, papunta na naman sa away. I-upstage nyo pa ang burol ni Sir ha. Joke lang. Sinusubukan ka lang namin. Nakakaloka kayo. Basta ha, kahit anong mangyari,
Ang pangako ay pangako. Oo, hindi ko nakakalimutan yun. Di na. Oo naman, pangako yun eh. O siya, tara na. At nang masilip nyo na si Sir. Papa Dudut, syempre napatunayan ko po na hindi ako yung pinaglalamayan. Kasi eto po ako at nagkukwento pa. Inatake po sa puso ang amo kong lalaki sa Amerika po siya binawian ng buhay. Inuwi po rito sa Pilipinas ang katawan niya sa kahilingan niyang sa bahay niya iburol. Ako naman po kahit may benda at iika-ika ay punong abala pa rin para asikasuhin ang mga bisita. Matanda na rin po kasi si ma'am kaya hindi na masyadong makapag-estima ng mga nakikiramay. Dahil nga po sa mabait ang mga amo ko ay nakiramay ang buong village mula Block 1 hanggang sa amin sa Block 15. Kaya pagod the Philippines ang ganda ko sa pag-aasikaso. Siyempre kilala ko bilang machika kaya pinangatawanan ko po ang aking reputasyon. Kaya si Nadina at Doming na pinakitaan ng kabutihan ni Sir ay apektado rin sa pagkawala niya. Tumulong din ang dalawa sa pag-iistima ng mga bisita. Malungkot man ang eksena ay masaya pa rin ako. Masaya ako hindi lang dahil sa hindi na nag-aaway si Nadina at Doming kundi napaka-sweet nila. Papa Dudut dahil sa magandang turingan ni Nadina at Doming sa isa't isa noong lamay. Feeling ko ay may suot akong korona habang rumarampa, bit-bit ang mga kape at mga chichirya. Ramdam ko po na ako ang nagwagi dahil sa pagkakaayos nilang dalawa. Hindi ko lang sila basta na pagkasundo kundi na pagkaisa ko pa sila. Isa lang ang nasabi ko noon, bongga! At hanggang ngayon ay bongga pa rin kasi mag-iisang taon nang magkarelasyon ang dalawa. Ang first anniversary nila ay kasabay ng babang luksa ni Sir. At ako naman, ganun pa rin. Wala pa rin love life pero okay lang. Itutuloy ko na lang ang pagiging ina sa mga kasama ko sa bahay at sa mga security guard na kapitbahay. Salamat po Papa Dudut sa ibinigay ninyong oras para maiparinig ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Kayo talaga ang official number 1 ng inyong forever, kapuso at kabarangay, Desiree. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.